Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Alright, maya pagkat panapon po, karing egan-ganang makiramdam, Kenny mo, King Brighten, the countdown of information for everyone. This is DJ Sherwin. Hello! Kumusta naman ang Friday afternoon ng ating mga Brighteners? Once again, kami pa rin yung paborito nyong kakwentuhan every Friday afternoon. I am your DJ Sarah. Yes, this afternoon, something magical. Yes, something interesting. Yes, no? Something joyful. Yes, and something na karapat dapat pagsuotan ng kulay maroon. Ano nga ba ang meron sa mga kulay na ito? Oo Pero nga. bago natin, di ba, explain yan, pasalamatan muna natin yung mga nakikinig ngayon sa mga oras na ito. Yes, at syempre batiin muna natin yung mga certified Brighteners natin. Unahin na natin ang mga Saturday boys. Kina Louie, kina Mike Lester, kina Justin, Wilson, kay Janelle, kay Brian, kay Erish, at sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi nyong pagtutok sa Brighten every Friday. Yes, and sa mga nakiki-Facebook Live Yes. dyan, sa mga Facebook lovers dyan, kaway-kaway po tayo. Ayan, thank you for watching us. At kung gusto nila tayong makita ng live, Sherwin, pwede silang pumunta sa www.facebook.com/BRIGHT10919 para makita nila tayo ng live. Yes. Anyway, Sherwin, gusto lang din kitang i-congratulate dun sa nakaraan na coverage ng Christ the King. Wow. Ayan. Kasi si Sherwin yung nag-anchor. Kasi ni-live natin dito sa Bright FM yung Holy Hour at saka yung Holy Mass. Yes. Ayan. So, congratulations, Sherwin. Congrats din sa Bright FM team, especially to Yes. Sarah, for being the official photographer of Bright FM 91.9. Ayan. So, ako, gusto ko rin pasalamatan, of course, ang mga Santa Maria Archives at lalo na kay Kuya Nomer, kay Kuya Jack, kay Kuya Jones, kay Kuya Richard, at sa lahat ng mga nakasama ko kasi kumbaga parang binigyan nila ako ng spot, diba? Yes. Yung talagang spot na hindi na ako mag-i-inarte. Actually, I saw your photo, ne? Talagang nekahokyat ni Sarah, ne? Yes, oo. Alam mo yung feeling na para ka talagang totoong photographer. Ayan. So, ganyan po talaga yung mga Brighten hosts ninyo. Oo, Hindi lang sila hosts, yes, di ba? Hindi lang sila display or ganyan. Meron din kaming mga kanya-kanyang task. At least, Sherwin, ako, yung thankful ako kasi, kumbaga, kung dati, iwan tayo dito sa booth, di ba? Ngayon, iniwan na kita, nandun na ako. Kumbaga, parang na-witness ko mismo yung event. So, sa lahat ng mga bumubuo sa lahat ng mga nagpagod, nag-volunteer, especially, congratulations para sa isang napakagandang event. And, ang sarap sa feeling, Sherwin, na sa ilang events ng Archdiocese, lagi tayong may special part, diba? Tama. So, maraming salamat, Bright FM, for giving us the chance to be part of such, memorable experience, and diba? wonderful event, diba? Parang yun naman talaga yung dapat nating gawin, no? Yung inform yung mga ka-Archdiocese natin, yung mga tao na parang, ano yun? Ano yun, Sherwin? Yung inform yung mga inform, yeah. Yes, kasi media naman talaga tayo, 'di ba? Yung mga taong bumubuo ng Archdiocese of San Fernando. Ayun. So, in connection with that, dahil nga na-celebrate natin yung Christ the King, and eventually kapag sinasabi nila na Christ the King, kasunod na nun is yung panibagong year sa liturgical calendar. Ibig sabihin, start na ng Advent. And kapag start na ng Advent, unti-unti na tayong lumalapit dun sa pinakahihintay nating event sa taon, di ba? For sure, may idea na dyan yung mga Brighteners natin. Tama yan. Ano nga ba yung okasyon? Siyempre, nasanay na tayo, no, na yung Pasko
parang parang giving, it's a season of giving, pero loving, pero hindi natin alam paghihintay talaga yon para sa pagdating, no? Yes. And Sherwin, alam natin na magsa-start pa lang yung Advent sa Sunday, pero of course dito sa Brighton, hindi naman namin hahayaan na mahuli kayo. Kumbaga, we're starting the Christmas vibes here, tama, diba? Tama. Dahil, ano ba ngayon? It's November 25 and it's exactly 1 month to go. 1 month to go before Christmas. So, from DJ Sarah and DJ Sherwin, Merry Christmas! Ayan, Merry Christmas, aga nating bumate, no? Napaka-bright ng Christmas natin dito sa Brighton, syempre. Ayan. So, para sa mga nakikinig sa atin, siguro may idea na kayo kung saan ba patungkol yung topic natin for today, Sherwin. Ano ba ang topic natin this Friday afternoon? Syempre, nandito tayo sa Pilipinas. Syempre, ang magiging topic natin for this afternoon are the top 10 signs you grew up celebrating Christmas here in the Philippines. Ayan. And speaking of our topic, Sherwin, nag-post ako sa IG story ko kagabi. And then yung kinaption ko is, may tatalo pa ba sa Pasko sa Pinas? Diba? Parang, and then I heard may mga nag-reply sa story ko, sabi nila parang iba talaga yung Pasko sa Pilipinas. Sila yung mga nasa ibang bansa na ngayon. So, hi kay you at sa lahat ng mga nakikinig all over the world. Ayan. Alam naman natin na marami tayong nakikinig sa iba't ibang bansa. Tama. Sa Amerika man yan, sa Dubai, sa Japan. So, maraming salamat po. Hopefully, sa episode namin na to is ma-miss ninyo yung holiday vibes, yung Christmas vibes dito sa Pilipinas. Ayan, bukod sa masaya yung Pasko dito sa Pinas, ano pa kaya yung mga bagay na kung saan nagiging unique yung bansa natin sa pagsa-celebrate ng Christmas? Syempre, as we all know, many people say na yung Philippines daw, siya yung bansa na parang may longest celebration ng Pasko. At saka sila yung mga maraming pakulo, di ba? Yung maraming mga pauso, ganyan. Kaya nga, pagka sinasabi ko naman, pinakamasaya para sa akin talaga, no? Parang ang sayang magpasko dito sa Pilipinas. Kaya yung mga OFWs, ganyan, parang lagi nilang namimiss yung Pilipinas every time nandun na tayo sa period ng Pasko, di ba? Yes, yung mga nakilala kong OFWs na matagal nang ninirahan doon, parang lagi nilang sinasabi, nakakamiss yung Pasko sa Pinas. Parang iba pa rin daw yung celebration ng Christmas dito. Ayan, and speaking of OFWs, gusto ko lang i-greet ang mga Susi family sa Portland. Ayan, kina Tita Nenet, kina Tita Nabel, kina Tita Cora, at sa buong family nila. Sila, matagal na silang nakabase doon, pero alam ko naman na yung vibes ng Christmas dito, dinadala rin nila sa Amerika. So, kumbaga parang sa family nila, nandun pa rin yung Filipino spirit sa pagsa-celebrate. Diba? Yes, and gusto ko rin i-welcome home yung kuya ko, no, na yung nasa yung Saudi Arabia. Yung laging nakikinig sa atin, umuwi siya this past few days. Oh my God, sabihin mo, may chocolates? Ayan, parang dito yata siya magpapasko, no? Ayan, isa din yun, no, Sherwin, yung mga OFWs. Once na Pasko na, parang kapag tinanong mo sila kung kailan nila gustong umuwi, ang isasagot nila is sa Pasko, sa holidays, diba? Ganyan. So, sa bagay, tama nga naman yung buong hintayin na nila yung Pasko hanggang New Year, diba? Parang sa bagay, Christmas is about loving, it's about sharing, it's about family. Diba? And sa unang listahan natin mamaya, parang malalaman natin kung bakit kaya from September until January, yung pagsa-celebrate ng Pasko ng mga Pinoy. Unlike in other countries yata, pag hindi December, hindi pa Pasko. Oo, totoo yun. And dahil dyan, Sherwin, invite din naman natin yung mga listeners natin na mag-participate dito sa ating kwentuhan for today. Kumpletuhin lamang ang phrase na, ngayong Pasko, sana. Ayan. Sigurado ko yung mga sumasagot dyan, may mga kanya-kanyang hugot yan. Siguro yung mga tipong, ngayong Pasko, sana mahalin na niya ako. Sabi yan ni Shane. Ngayong Pasko, sana makapag-move on na ako sa kanya. Oo, ngayong Pasko, sana makahanap na ako ng kapeng matapang na kaya akong ipaglaban. Ayan. Merong iba naman hopeful na ngayong Pasko, makapag-work na sila. Meron naman na sana ngayong Pasko, mayroon na akong ipon. Tama, di ba? Oo. Sana ngayong Pasko, parang magbago na ako na sana makapag-ipon na ako talaga. Oo. Parang para sa atin yun yata, no? Oo, totoo yun. Ramdam na ramdam natin. Pero sabi nga nila, Sherwin, maraming rason para i-celebrate yung Pasko. Hindi lang naman siya dun sa aspeto ng
celebration lang, meron ding spiritual aspect yan. Kumbaga, iba't iba yung mga pwede natin gawin kapag Pasko. So, sa mga listeners natin, kumpletuhin lang ang phrase na ngayong Pasko, sana. Ayan, maaari nyo kaming i-text sa mga susunod na numbers. Ayan, for smart subscribers, we have 0918-351-8282. Ayan. Para naman sa mga Globe subscribers, 0915-954-1303. For Sun cellular subscribers, i-text kami po king 0923-231-4124. Ayan, Sherwin. So, kumbaga, inunahan na natin sila ng mga polk, ang tawag doon, yung phrase na kukumpletuhin nila. Parang ano lang, no, yung kanta lang. Sana ngayong Pasko. Parang baligtad lang, no? Oo, Pwede din naman yun. Sana ngayong Pasko, di ba, ay maalala mo pa rin ako. Si Ate Maan kaya, ano kaya yung gusto niyang i-share sa atin na ating certified Brightener din. And Sherwin, before ko makalimutan, nakaugalian na rin naman natin dito sa Brighten na every time we start, we have the chance to greet our certified Brighteners. So, unahan ko lang dun sa professor ko, teacher ko nung high school, kay Sir Ronel Gatus. Hi, sir! Sabi niya sa akin, parang kailan lang daw iniiyakan ko yung subject naming drafting sa TLE kasi hindi ako makagawa ng isometric, oblique, yung mga ganon. Tapos sabi niya ngayon daw, nagdi-DJ na ako. So, Sir Ronel, hello po! And then, kay Marian Rose D, hello din. And kay Among Kenneth Alde, kung nabasa mo yung comment niya last time, sabi niya, hindi mo ako binate. So, Among Kenneth, if you're watching, hello po. Lagot pala tayo, naka-monitor pala si Father Kenneth Alden Richards. Yan. Laging may katuglong na Alden Richards na dapat yan. Oo, Among Kenneth, we miss you here. And maraming salamat po sa lagi ninyong pakikinig sa amin dito sa Brighten. Yes. And of course, happy birthday din kina Tita Milet, kay Lara Bridget, kay Jodine, and sa mother ko. Hi, wow, Mother! Happy birthday, Mother! Ayan. Isa rin yan sa mga masugid nating tagapakinig, no? Oo, I remember kanina, sabi niya sa akin, ano yung topic niyo sa Brighten? Then, sabi ko, yung mga top 10 signs na nagse-celebrate ka ng Christmas sa Philippines. Tapos sabi niya, or lumaki ka na nga nagse-celebrate ng Christmas sa Philippines. At alam mo ba ang sagot ni Mother? Interesting. O, di ba, Mother? Siya talaga honest naman siya kapag kasi sinasabi niya na interesting or hindi. So, Mother, happy birthday. Ayan. And, i-greet ko lang din sina Tito Scarlett, kina Tito Vert, taga Santa Rita, Lubao yan na masugid din nakikinig sa atin. Kumbaga sabi nila, nakikinig daw sila sa mga Brighten videos natin. Hindi lang talaga sila nagla-like. Yes. So, i-like nyo na rin po. Para nga pa sekreto, no? Nanonood pala sila, hindi na lang pinaparamdam sa atin. Ayan. So, and then I remember nga nung nag-post ako dito sa Brighten, yung kasama yung archives, diba, last Sunday. And then ang sabi niya sa akin, akala daw niya banda. Tapos nagulat ako, anong banda? So, ibig sabihin, talagang minomonitor nila yung page natin. Wow. So, ang sarap po sa pakiramdam na makarinig ng mga ganon. Yung parang narinig ko yung tula mo, yung ganyan. So, maraming salamat po sa mga masugid naming tagapakinig dito sa Brighten. And kung gusto niyo pong balikan, no, yung yung mga previous episode namin, just check our Facebook page at www.facebook.com/Brighten919. That's capital B. Ayan. And before we continue, greet ko lang ng Happy Fiesta ang Barangay Santa Catalina, Lubao. Ayan, Sherwin. Alright. So, the 10th to 7th signs you grew up celebrating Christmas in the Philippines are up next. Kenny mo yan, King Brighten, the countdown of information for everyone. Madalas magkasakit. Makiramdam kayo pamurin po, Kenny King Bright, FM 91.9 at the Archdiocesan Radio Station. And welcome back to your favorite Friday habit, Brighten. Of course, a program that lists anything and everything under the sun. Of course, I am your DJ Sarah. I am your DJ Sherwin. Ayan, by the way,
The first featured song which was played during the break is entitled Desyembre na naman ni Jamie Rivera. Yan, from ABS-CBN Star Music. Ayan, and greet ko lang si Ate Maan and si Kuya John na nakatune in sa atin ngayon. Maraming salamat. Sana ngayong Pasko, hindi pa rin kayo magsawa sa boses namin ni Sherwin. At pakinggan nyo pa rin kami every Friday. Anyway, Sherwin, pwede ba naman na walang something cheesy, something sweet? Siyempre, hindi natin na iaalis yan sa Oo, alam nyo naman si DJ Sarah at si DJ Sherwin, bukod sa hugot, mahilig ding bumanat, di ba? Try nating banatan yung mga brighters natin. Eto, Sherwin. Dear Crush, anong height mo? Bakit? Ay, sorry, hindi ako prepared doon ha. Okay, ulit. Ako pala yung crush mo. Oo, sige. Okay. Dear Crush, anong height mo? Ha? Bakit? Magpapagawa sana ako ng medyas na kasing laki mo para malaman ni Santa na ikaw ang gusto kong regalo ngayong Pasko. Ang cheesy. Hindi mo na kailangan si Santa. Ito na ako. Grabe naman, Parang kung ganun siguro, mahimatay ka na. Oo, siguro mamumula akong parang kamatis. Di kung matangkad pala yung crush mo, di aksayado ka sa medyas, di ba? Oo, parang nalugi yata si Santa doon. Oo, parang yung kanta ni Britney Spears na All I Want for... Ay, joke. Mali. Mariah. All I Want for Christmas is You. Ayan, ako naman meron din akong banat. Okay, sige. Ano yan? Magpapasko pa lang. Pero nang makita kita, bakit parang New Year na? Bakit naman parang New Year na agad? Kasi I knew you're the one. Para po sa mga gustong bumanat sa kanilang mga crush, gamitin niyo po yung mga banat namin ni DJ Sherwin. Baka meron kayong napulot, no? Na konting aral. Baka sakaling aral talaga. Baka sakaling may pagkahokag kami sa part na yon. Anyway, Sherwin, umpisahan na natin yung ating paglilista sa mga 10 senyales na lumaki kang nagsiselebrate ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Starting with our Brighton number 10. Of course, you start holiday celebrations in September and end them in January. Ayan. So ilang months yun? 5 months, September, October, November, December, January. So, 5 months yung pag-celebrate ng Pasko ng mga Pinoy. Oo nga, parang ugali na sa atin, no? Kapag ka dumating na yung bear, talagang nandun na yung nag-uumpisa na tayong mag-prepare para sa Christmas. Sabi nila, ang Pilipinas daw has the merriest and longest Christmas season in the world. Of course, since it began in September 1st, and matatapusan usually sa January 6, sa Epiphany or the Feast of the Three Kings. O kaya naman yung extension yan is hanggang doon sa pista ng Santo Niño, Sherwin. Hanggang doon nagse-celebrate pa rin sila ng Pasko. Doon pa lang sila magtatanggal ng mga Christmas decors, ganyan. Meron din naman or Feast of the Black Nazarene. Oo. Sa January din yan. Okay. Ayan. During September 1st in the Philippines, syempre, mapapansin nyo po, unang-una, shops are all dressed up in holiday decor. Ayan, umpisa na yung mga Christmas balls. Tama. Yung mga Christmas trees sa mga malls, sa kalaki-laki, di ba? Oo, yung mga pangarap ko lang bilhin. Oo. Sige pa, ano pa ang mga senyales? Christmas lights and paroles are everywhere. Mula sa bahay ninyo, sa buong barangay, hanggang sa mga parke, sa mga daan, puno na ng mga Christmas lights at mga parol. I remember one line from a Kapampangan song. It goes a little something like this. Parang ang sabi niya, potang dintang noring makanining kasalang sulu, balo mong balo at syuna ing Pasko. Balo mong balo at syuna ing Pasko. Yes. Hindi ba yun? Parang sa mass, kanta sa misa yata. So yun, isa pa, Christmas songs start playing on the radio, on the television, or at the malls. Merong talagang panay nating naririnig dyan, yung kay Jose Marichan. Yes. Whenever I see boys and girls selling lanterns on the streets. Ayan. Isa ko sa mga pinakagustong singers, pagdating sino. sa Pasko. Ayan, si Jose Marichan. Another sign, Advertisements with a touch of Christmas start airing on television. Totoo yan. Especially, hindi ko na lang babanggitin yung brand, pero it's soft drink. Yes. Soft drink, television sets. Nagsastart ng
mag-air, no? Yung mga advertisements Nandun na yung Christmas bells. Oo, ganyan, tama. diba? Ano pa? The countdown to Christmas begins sa mga news programs, sa mga variety shows, di ba? Yes. Even here, di ba? Ginawa natin yan sa Brighton. Oh. Ayan. Ano pa? Since December, the Christmas, yung month ng Christmas, Mm-hmm. is one of the so-called Burr months. Parang lahat ng Burr months considered na as a Christmas season. Oo, totoo yun. And another thing, kapag ka September, kasi dati-rati, no, kapag ka umapak na yung buwan ng September, parang lumalamig na yung simoy ng hangin, di ba? Tama. Parang kagabi, no, sobrang lamig. And every morning, no, Oo. talagang ang lamig ng simoy ng hangin. Dahil dyan, yung mga kabataan, kapag ka, iba din, no, kapag ka yung mga kabataan, kapag ka nagpapasko ng ganyan, lagi na nilang sinisingit na, samahan pa kaya ako ng malalamigang Pasko, Ayan. di ba? Sa mga Brightoners kaya, meron kayang mga hindi na malamig ang Pasko. Mga SMP. Meron pa Oo. kaya mga SMP? Oo. Or baka naman ngayong Christmas, baka taken na, no? Oo, o kaya naman malay natin, ngayong Pasko dumating, Mm. yung hinihintay nila, di ba? Pwede nyong ipanalangin yan. Or Or pwede nyong i-request yan, di ba? Oo. Sa Lord, di ba? pwede nyong i-share sa amin yan. Kung meron kayong mga crush na gusto nyong ipabate, Tama. game na game kami dyan. Pero don't worry, sabi nga nila, darating din yan sa tamang Oo, panahon. Totoo yan. Marahil malamig man ang Pasko mo ngayon, at least hindi Valentine's Day. Ayan. Kasi ang Pasko is hindi naman for relationships for couples It's for our Savior, Jesus Christ, di ba? Exactly. So, yun po yung unang senyales na lumaki ka daw sa Pilipinas na nagse-celebrate ng Christmas. Kapag September pa lang hanggang January, Pasko na. Pasko na para sa'yo. Ayan. Ayan, move on na tayo sa ating Brightson number 9. Your school Christmas project was a parol. Ito yung papahirap sa akin noon, Sherwin. Kasi hindi talaga ako magaling sa arts. Tama. Ang gusto nila, recycled yung materials. It's either gawa siya sa straw, gawa siya sa, ano Plastic ba yun? cups. Oo, plastic cups. O kaya yung mga galing sa mga tetra pack Yes, na yes. juice, ganun yung ginagawa. Hindi Pwede rin naman ako kahit marunong. stick lang, no? At ang ginagawa ko, pag magpapa-project ng ganyan, bibili na lang ako ng pinakamagandang parol. Tapos yun yung isasubmit ko. Tapos yun yung ilalagay nila dun sa pintuan ng classroom namin. Wow. So, hindi man ako gumawa, nandoon yung sa akin. Oo, Kasi no? hindi ako marunong. Ayun. Anyhay ko lang si Kuya Vic. Ayan, magaling siyang gumawa ng mga parol made of recycled materials din. Yes. Ayan, sana nga sabi ko, nakilala kita bago ako Nag-project ng mga Oo, parol, no? edi sana Sana. nagpagawa ako. Oo, Diba? tama yan. Excellent. At least sana kapag-graduate ka naman, no? Oo, para-paraan lang din. Sabi nila, parol is a lantern that is basically in the shape of a 5-pointed star, Yes. representing the Star of Bethlehem to guide the wise men towards the manger where Jesus lay. It comes from the Spanish word farol, which Parol. means Parang lantern. pinaarte lang. Farol. Farol is the greatest symbol of the Philippines of Christmas. Ito, Tama Sherwin, I yan. remember nung college tayo sa Comres, we had parang docu about parol. Tama. And then yung sa amin nun, tinanong namin kung ano yung iba't ibang interpretations nila sa parol. And then, yung parol, though we know that it's a symbol for Christmas, Yes. merong mga iba't ibang parang may iba't ibang kahulugan sa bawat tao. Para sa iba, yun yung kabuhayan nila. As we all know, di ba? Dito sa city of San Fernando, Pampanga, we are the home of giant lanterns. Tama. Yan yung reason kung bakit tayo binansagan na Christmas Oo. capital of the Philippines. Kasi sa mga talaga namang maipagmamalaki, world-class na giant lanterns na magaganapin din yan, di ba, sa December 17, na talagang dadagsaan naman ng mga maraming Tama. tao yun. Ayun, so Sherwin, sa iba, parang yun yung kinabubuhay nila. Sa iba naman, parang daw pag nakikita na nila yun, nare-remind silang maging masaya. Kasi once na nakita na nga naman nila yung parol, Tama. alam na nila na Pasko na. Pasko na. May hinihintay tayo na talagang, yun yung, kumbaga, yun yung pag-asa na hindi lang tayo pinapaasa. Yun yung hinihintay na talagang may hinihintay. Siyempre, we believe na yung mga Brightoners natin na nakakadaan din sila, no, sa Jose Abad Santos Avenue. Sa Jasa, dyan kasi talagang marami, no? Oo. Yung mga nagtitinda ng parol, isang Oo. hilerang ganyan. As in, yung buong Jasa, parang puro parol, no? Oo.
And sabi niya, yung mga parol natin, Sherwin, iba-iba ng gawa eh. Merong gawa sa bamboo sticks or strings, Japanese paper, crepe paper, di ba? Excuse me. Tapos iba't iba yung style nila. Tama. Meron pa, talagang star, merong round, di ba? Meron pa may kapis made of kapis, di ba? So iba't ibang kumbaga creativity yung naipapakita. It's another sign or it's another thing na ikaka-proud nating mga Pilipino, especially as Kapampangans, kasi we have the creativity, at the same time we have the tradition na hanggang ngayon nandun pa rin yung parol. Kasi as we all know talaga, yung parol, yung talagang basis niya is galing siya dun sa star na nag-lead dun sa mga wise men para makita nila si Jesus. Parang yun yung guiding star nila. Parang yung sa mga TV commercials, no, kapag nakakita na tayo ng star, parang yung sign, ay, pag-asa na to. Oo, diba, Sherwin? So, ayun, it's another sign that you grew up celebrating Christmas here in the Philippines when your school project was a parol. Parang gawin nating specific na yung project, yung parol. Parang ganun yung thought talaga. Oo. Pero yung parol kasi parang it's part of the tradition. Yes. Pero yung it makes parang nakaka-unique kasi, no, naisipin na project mo, project parol. pala. Oo. At sa mga schools kasi noon, alam ko, may Christmas party kasi, di ba? Tapos before kayo mag-Christmas party, kailangan mag-submit muna kayo ng parol. Tama. Di ba? Ayun. Sure. And parang nauso na ngayon yung parang dapat recycled materials yung gamitin, which is good na nakakatulong tayo sa Mother Earth. Ayan, Sherwin. So, let's now move on to our Brighton number 8. You take part in Kris Kringle. Ay, gastos. Something red, something green, something big, something small, lahat na lang ng something. Hindi kaya pwedeng something sweet, something diba? fishy. Parang something that is not hurting. Pwede ba yun? Something that is not paasa. Tama, di ba? Parang yung mga pwede nating is-something para naman na maka-feel tayo ng maganda. Saan ba nanggaling yung Kris Kringle na yan, Sherwin? Ayan, of course, it was derived from a Christian tradition. The ritual is known as Secret Santa in the United States. So, sa Estados Unidos po, yung tawag dyan is Secret Santa. Kasi nga yung, for example, nagbigay ka ng gift, hindi mo alam kung sino yung nagbigay sa'yo nun. Oo. Ganun yung Kris Kringle, di ba? Pero kasi tayong mga tao, we keep on asking. Lagi kasi tayong curious kung sino. Yung parang wala tayo nung pagtsatsaga, 'di ba? Pero I guess that's one thing na tinuturo sa atin ng Kris Kringle yung matuto tayong maghintay. Kasi sa Advent, yung message naman sa atin is to wait, 'di ba, for Christmas. So, while doing this Kris Kringle, sana pati tayo matuto din tayong maghintay. Kasi sabi nga nila, 'di ba, lahat ng mga magagandang bagay hindi naman nakukuha ng biglaan. At saka ang sarap sa feeling nun, Sherwin, yung hindi mo alam kung sino yung nagbibigay sa'yo ng regalo, di ba? Eh, di pag nalaman mo na, dun mo pasalamatan, di ba? Oo. At saka yun yung thrill. Kumbaga, yun yung saya nung Kris Kringle, di ba? So, huwag tayong atat. Tama yun. Maghintay lang tayo. Oo. Even in United Kingdom, Secret Santa din yung tawag. Alam mo ba saan ang Kris Kringle nagmula sa term na Christ Kindle? Oh. It was originated in Ireland. Parang dun nagsimula na dapat Kris Kringle na lang. Siyempre siguro para mas comic yung dating. Tsaka mas tunog siyang fun. Oo, fun. Even in parts of Austria, Secret Santa din yung tawag, Kris Kringle or Kris Kindle. Dito naman sa Pilipinas, yung parang pinaka-unique. Monito Monita. Oo nga. Bakit kaya? Hindi ko rin alam kung bakit Monito o Minita. Bakit? Ikaw ba alam mo? Monito Monita. Parang babae, lalaki, di ba? Ganun lang. Kasi kapag Monito Monita, dapat equal yung number ng mga ladies and gentlemen. Tapos ako nun, di ba gumagawa pagka Monito-Monita, meron pa tayong wishlist na tinatawag. Pero ako ayoko yung wishlist kasi hindi na sila mahihirapan mag-isip ng para sa'yo. Tama. Pero we usually do this nung siguro. Ginawa namin to nung high school. Yun. Nung high school kasi mahilig tayo sa mga abubot-abubot, sa mga ganon, di ba? We did that also in high school. High school? Oo. Naalala ko, i-share ko lang yung experience Sige ko. lang. Yung kasama kasi yung teacher namin sa Kris Kringle na yan. Tapos yung category, yung something na dapat ibigay, something red. Nakabalot ng ganyan. Although alam ko na siya yung nagbigay nun, di ba? So yung something red daw. So parang kinakapa ko.
Parang mga beads sila. Oh. Sabi ko, ano kayang gagawin ko sa mga beads na to? Oh. Pagkabukas ko, sugo pala. Ay, Sugo pala na hot and spice yung flavor. bakit ganon? Di ba may mga price range naman yan? Baka, yung malaking sugo. I remember one time din, Sherwin, na fake ako. Merong, ang ganda ng pagkakarap. Para siyang kwadrado na talagang, alam mo yung parang mamahaling chocolate. Parang iPhone, parang box ng Oo, iPhone. box na. Yung mga ganon. Tapos, sabi ko, excited ako kasi ang ganda ng pagkakarap. Pagkakita ko, Sherwin, isang box ng honey. Talagang ay, grabe, honey lang pala. Akala ko yung mamahaling chocolates, di ba? Tapos na-realize ko, 100 lang pala yung Crispy Kringle. Huwag na masyadong ambisyosa pag ganun daw. Ayan. Alamin mo nun, ikaw ba, ano yung binigay mo nun? Ako, hindi Hindi ko mo na na maalala. maalala. Mas Ayan. naalala ko yung binigay sa akin kaysa sa binigay ko. O alam mo ba, si Jiggy Manika, dyan nag-start yung love story nila. Talaga? Sa paano na yan, chocolate. Talaga? Yung mga yung mga local lang. Alam ko, honey or chocolate, basta parang ganun nag-originate yung love ikaw story. ba, Sherwin, may binigyan ka na ng honey or chocolate? Siyempre, meron naman. Ikaw naman wala. Meron naman, Ay, siyempre. sa akin mo ba na magbibigay ng honey or chocolate? Ayan, sa mga brighteners na nakikinig, Mas- baka gusto nyo nga surprisean si Sarah this Christmas. No? Honey pala, tsaka chocolate. Honey lang, ayan. Anyway, Sherwin, meron pa ba tayong idadagdag dito sa Chris Kringle na to? Meron na, bigay na lang natin sila ng mga something, di ba? Something long. Tama. Yung binibigay sa akin nun, marshmallow. Yung mahabang marshmallow na Ikaw gano'n. naman, long na din naman talaga. Oo, kaya something. Pero ano ba yung mga magagandang something na yun? Ayan, ano ba? Siguro ako yung mga gusto kong something, yung something that reminds me of you. Yung mga pwede rin. gano'n. Tapos pala binigay sa akin, siopaw, no? Something that reminds me of the siopaw. O kaya si Jollibee. Ay, nag-vlog ako. Ayan, Anyway, Sherwin. Jollibee. And speaking of Jollibee, invite lang natin yung mga listeners natin kung meron silang mga old toys o kaya naman mga books na gusto nilang ibigay ngayong parang Pasko para mas marami tayong mapasayang mga bata. Maaari niyo po silang ibigay or iabot sa amin dito sa Bright FM sa DSF Building, General Hizon Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Sa ground floor po, makikita nyo ng isang malaking box. Oo. Para laking bida ang saya. Sa ayun. Jollibee. Okay, Sherwin. Ayan. Okay na. Okay Let's na. now move on to our Brightson number 7. Pasyal almost every day. Ayan, yung parang inabuso yung pagpapasyal porque holiday daw. Ayan, pumupunta tayo sa theme parks. Tama. Ayan. Giant Lantern Festival. Ayun, Of course, nabanggit pinagmamalaki ko. natin yan, no? Pwede rin yung sa Ayala Triangle Lights and Sounds Show sa Ayala Avenue, Makati. Yan, na nag-start na yata this past few weeks. Ito, shopping malls and Christmas bazaars. Ayan, yung mga tumatangkilik na mga malakihang sale. Tama. UP Lantern Parade. UST Paskuhan. Policarpio Street. Sa ano yan? Mandaluyong City. Baguio City. Ito yung gusto kong puntahan. Yung sa Baguio, yung may nagsusnow-snow pa talaga. Ang perfect yata ng Christmas doon kasi malamig, no? Kaso sad to say, wala akong, ang tawag doon, walang time at saka walang funds. Pumunta ng Baguio. Tsaka wala din kasama yung ganun, pupunta ka ring Baguio. Masarap kasi yung pumunta ng ganong places kung may kasama ka talaga, especially family. Diba? Or loved ones, ganyan. Tsaka parang ang sarap namin yung Pasko kapag malamig yung panahon. Oo. Kahit dito malamig na, what if pa kaya sa Baguio City, di ba? Tapos makita mo yung snow, knowing na dito sa Pilipinas, hindi naman natin ma-experience talaga yung snow. Pero at least once in our life, we have the chance to experience snow. Yun nga lang, aakyat muna tayo ng Baguio, di ba? Who knows, Sherwin, maybe one day, one time, we can go there celebrate Christmas, di ba? And don't worry kasi parang yung ibang bansa din naman na problema na sa snow eh. Kasi parang may problema na tayo sa climate change. Oo nga. So yung yellow, parang unti-unti nang nababawas. Oo, at saka parang yung problema din sa natin, climate natin ngayon is unpredictable siya. Tama. Kung ano yung kinalakihan natin, hindi na yun yung ngayon. Tama. I remember na abutan ko pa yung mga times na, though ngayon, meron pa naman, dahil sa amin bukid, diba? Ako, umaalis ako sa bahay around 6. So, pagkagising ko, yung fog, makikita mo talaga. As in, makapal na fog. Dati, pagka December na, or November to December, hanggang January, ramdam mo yun. Ngayon, mangilan-ngilang araw na lang. Hindi na siya straight, kumbaga. So, makikita mo talaga na may
sudden change sa climate. At saka yung, halimbawa ngayon mainit, mamaya-maya lalamig, tapos uulanin, di ba? Kumbaga, nakakahilo yung panahon, paiba-iba. Yun nga yung parang nakakalungkot na, no? Parang dati fog yung nasa daan. Ngayon mga air pollution na pala. Oo. Yan. Yun yung nakakasad. Ayan, Sherwin. So, natapos muna natin yung ating mga top 10 to 7 signs that you grew up celebrating Christmas in the Philippines. Yes. Anyway, Sherwin, meron na tayong sumagot sa ating mga poll question, sa ating phrase, nagtuloy. So, unahin na natin yung kay Ate Maan. Ang sabi niya, sana ngayong Pasko masaya lahat ng tao. Spread the love and good vibes. Ayan. And syempre, binabati ko din yung mga kamag-anak ko dyan sa Bulaon, City of San Fernando. Nakikinig daw sila ngayon, Sarah, kay Lolo Pilo and kay Lola Simang. And sa tito ko, si Tito Roland. Ayan. Thank you for listening. Sabi naman ni Kuya Jay, sana ngayong Pasko magkapera na ako. Marami ang inaanak ko. Hindi ka nag-iisa. Parang parehas din, no? Sherwin, may hugot ako dito. Pasko ka ba? Bakit? Naaalala ko kasi ang panlaligmig mo sa tuwing darating na ito. Ayan. Sana, kumbaga, ang tawag doon, sana yung malamig na Pasko ay hindi naman. Sana damhin natin yung love. Sana kung gaano kalamig yung Pasko, at yung literal na malamig, ganun kainit yung mga relasyon, no? Oo. And yung pagmamahal, diba? Tama. Okay. Ito, galing naman kay King. Oo, sabi niya, ngayong Pasko, sana magka-love life na. Aww. Pero okay lang kung wala. Basta magkakasama at masaya ang aking pamilya, okay na ako doon. Advance Merry Christmas! At alalahanin din natin na ang Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. Hashtag, give love on Christmas Day. Hello, cute Sarah. Oh my God, thanks so much. Ay, diba? Ako naman ako siya na binabalat. Hindi naman ako siya nang kinikilig dyan. And hello, Kuy Sherwin. Ayan, maraming salamat sa pagsagot ng ating, hindi pala pagsagot, sa pagtutuloy ng ating phrase. Ayan, Sherwin? Yes. That completes our first list. Stay tuned because more revelations are coming. When we come back, we will list down another 4 signs you grew up celebrating Christmas here in the country. Magbalik kami po! Tayong mga super nanay, kadalasan kulang sa tulog at pahinga. Resulta, pagod, hilo at panghihina. Baka ma-anemic pa. Mag-United Home First Sulfate. Pampalusog dugo kontra anemia. Para sa ating mga super nanay, ang First Sulfate ay gawa ng United Home. Siguradong dekalidad at abot kaya. First Sulfate. United Home. Ferrous sulfate is a generic name of First Sulfate. Symptoms persist and consult your doctor. Tumutok at makibahagi sa programang tumatalakay sa mga trending issues mula sa health and beauty, financial readiness, and self-empowerment. Ito ang Best for Women, hatid sa atin ng Sir Optimus International of Pampanga Star. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, dito lamang sa 91.9 Bright FM. In need of rental heavy equipment such as backhoe, loader, bulldozer, grader, compactor, crane, flatbed, boom truck, double cab, self-loading truck, 10-wheeler truck, or 12-wheeler truck? Princess D Ventures is a solution to your worries, providing the broadest range of construction equipment rentals and contractor tool rentals for your need. Enjoy the use of the exact piece of equipment you need without having to worry about a long-term financial commitment. Rent what you need with Princess D Ventures. For more information, visit Princess D Ventures at Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga, or call Miss Karina Carrion at 0925-878-2505. This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN.
Welcome back to Brighton, the countdown program of the Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Yeah. Of course, thank you for staying with us, dear Brightoners. Of course, siya pa rin po si DJ Sarah. At ako pa rin po, si DJ Sherwin. Hindi naman kami nagbabago. Oo. Hindi naman talaga kami nagbago. Yes, Kung paano kami dati, ganun pa rin kami ngayon. It's just that, gumanda lang kami lalo. Gumawa pa lalo. Tama, di ba? May pambobola pala kami. Okay, Sherwin? Narinig niyo naman yung kanta na kanina, no, ni Yeng Constantino. Pasko sa Pinas. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Diba? Tingin ko, wala eh. Wala. We have the best Christmas celebration, Sherwin. Kumbaga, yun ay opinion ko lamang, di ba? Kung sila ay hindi agree, maaari naman silang mag-disagree. Tama. We still have so much in line for you today, Brightoners. And kabilang labuken, din kaya katamong another, ilan ba yun? Apat na signs, no? That you grew up here in the Philippines celebrating Christmas. So, wag na nating patagalin pa. Wag na natin silang paasahin pa. Let's have our Brighton number 6. Alright. Pagpasok pa lang ng Setyembre, di ba? Ano na nga ba ang ating masasabi? Ayan. Pasko na naman. Parang ang bilis nga ng panahon, no? Parang di natin wari na magdi-Disyembre na pala. Parang kailan lang, January lang. Ayan, Sherwin. Sino nga ba ang hindi magiging masaya kapag... Siyempre, lahat tayo masaya kasi ang Pasko ay sumapit. Kaya naman, sa mga kapitbahay dyan, ihanda nyo na ang mga gabi dahil magsisilabasan na ang mga caroling masters. Ang aming bati. Merry Christmas. At syempre, tuwing Pasko, masarap kumanta, lalo na kapag... Ayan, malamig ang simoy. Malamig ang simoy ng hangin. Kay saya ng bawat damdamin. Yan yung mga madalas nating naririnig, di ba? Naaalala ko dati, talagang marami pang nagka-caroling sa amin. Yung mga bata. Tama. Pero since ngayon kasi na nagsilakihan na, parang nahihiya na rin silang mag-house to house, tapos kumanta, di ba? Pero sana, ituloy pa rin natin yung Kasi ang sarap sa feeling na kakantahan ka ng Pasko. Tapos maririnig mo na bata yung boses. And once you hear boses bata, parang angels sila, di ba? Sa pandinig mo. Ang sarap pakinggan. And parang mas mas masarap din sa pakiramdam yung after na lang mag-caroling, tapos makikita mo sila, kumakain sila ng sabay-sabay. Parang sa wakas, may pambili na kami ng merienda. Oo, diba? Totoo yun, Sherwin. Si Trisha kaya, na-experience niyang mag-caroling. Hello, Trisha. Hello daw sa atin, sabi niya. Hi, Trisha. The beautiful Trisha. Yes. Congrats pala sa winning, pagkapanalo mo. First runner-up, no? Oo. Sa Uni 8 Games. Ayan, sa UA. So, congrats, Trisha. Okay, Sherwin. And, naaalala mo dati, Sherwin, na-experience mo bang mag-caroling? Oo naman. Ako na-experience ko, pero hindi ako kumakanta. Ako lang yung tagadala ng mga sobre. May sobre pa talaga? Oo, kasi yun, sa choir. Hello sa Santa Rita Lubao Choir. Ayun, kumbaga parang dahil nagsiserve kami sa simbahan, sasama kami para marami kami, di ba? Pero hindi ako yung kumakanta. Ako nga lang yung tagahawak ng mga sobre. Kumbaga parang assist lang ako. Ganun. Parang yan yung masarap dyan yung parang you sing for a cause, di ba? Parang may purpose ka kung bakit ka nagkakaroling. Hindi lang dapat or hindi lang para may pangkain ka, di ba? Para maitawid mo yung araw mo sa merienda, pero nagkakaroling ka dahil gusto mong tumulong sa iba na nangangailangan. At saka ang sarap sa feeling na yung tradisyon natin dati, kung hanggang ngayon nandun pa rin siya. Parang we relive the old times. Yung ganon. Sana, baka naman mamaya, Sherwin, may mag-caroling na sa atin, di ba? Oo, okay lang. Okay lang. Si Sarah, galante po yan.
May mga ganon. Naalala ko pala, Sherwin, busy pala ako. Wala pala ako sa bahay mamaya. May ganon pala. Hindi. Ang sarap sa feeling na may na-experience mo yung caroling at merong nag-caroling sa inyo. May mga times kaya sa amin na kapag hindi namin kilala yung nagka-caroling, kunwari patay yung ilaw na. Mga ganon, diba? Kasi sasabihin nila, uy, baka alam mo naman tayong mga Pilipino. Ay, baka ano lang yan, yung mga nagloloko lang yan. Baka hindi naman talaga nila gagamitin for a cause yung mapagkakaroling nila, diba? Pero ako, I believe naman, Sherwin, whether kung saan man nila dalhin yung pera na yon, the fact na kinantahan ka nila, they deserve naman siguro attention, di ba? Kasi they choose pinili nila yung bahay mo para kantahan, di ba? Kahit nakapatay yung ilaw, di ba? What matters most is that nakatulong ka, di ba? And alam naman ni Lord yan kung paano sila i-guide na dalhin yung pera na yon. Kahit 5 piso lang yan, kahit 10 sa magandang paroroonan. At saka, the fact na ikaw ang nagbigay. Kumbaga, shinare mo yung blessings mo. Yun yung importante, di ba? Okay. At, especially kapag ka nagkakaroling ka, sino ba naman yung makakalimot dun sa linya na to? Dun sa line na to, Sherwin? Sabay natin. Okay. In 1, 2, 3. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Ayan, sa mga Brighteners, thank you po dahil ang babait nyo. Dahil hindi kayo nagsasawang makinig sa Brighten. Ayan. Parang meron pang ibang version to Yung thank you, thank you, thank you, Merry Christmas, thank you, thank pwede you. Rin yun, pwede rin yun. May isang version din yan kapag daw matipid. Yung mga yung mga nasa bahay. Pero huwag na natin kantahin, no? Diba, Medyo harsh Anything more, Sherwin? Nothing. Nothing na. So, let's move on na sa ating Brighten number 4. 5. Sorry, mali. Mali yung number. Yan. Sorry. During Christmas Day, you're at the mall the whole day shopping and watching, if not at all, most of the MMFF entries or the Metro Manila Film Festival entries. Which is, this year, parang medyo controversial, di ba? I mean, this year, medyo merong changes na nangyari. Parang hindi nila feature yung mga top grossing films. Yung mga mainstream movies, yes. Kumbaga parang they focus more dun sa content, dun sa nais nilang dun sa quality ng mga dun sa films. Quality. Hindi naman namin alam kung ano yung basis talaga nila, but what's important is let's support Metro Manila Film Festival. Tama yan. Para din naman sa mga Pinoy yan And kung hindi man nakasama yung mga inaabangan ninyo para sa MMFF, then we can still watch those movies. Let us support Filipino film as well. Actually, 2 movies will be shown on the 30th this month. Yung isa December 14 yata. Basta abangan nyo na lang or check on the internet kung ano nga ba, kung gusto nyo lang panoorin. Sa susunod kami na ni DJ Sherwin yung sa Metro Manila Film. Medyo assuming ako din sa part na yun. Aminin mo. medyo ata imposible during Christmas, hindi naman to sa akin applicable kasi unang-una, wala naman akong pang shopping ng mismong Pasko at saka ini-expect ko yung mga inaanak ko. Darating sila sa bahay. Nung bata siguro tayo, applicable pa sa atin to. Hindi mo ba ginawa? Hindi kasi ako nag-celebrate sa mall. Siguro kasi yung bahay nyo malapit sa mall. Kaya right after makuha yung aginaldo, talagang diretso na sa mall. Ako siguro, Sherwin, itong na-experience ko tong shopping siguro before ng Christmas. Doon ako pupunta sa mall. Bibili ng mga gusto kong bilhin, ganon. Pero yung manonood ng Metro Manila Film Fest, siguro, yearly ginagawa ko yon. Merong times na ako mag-isa nanood. Merong times naman, kasama ko yung best friend ko, si Ivy. So, hello, Ivy. Ayan. We are not against mainstream movies or either mainstream or indie films. Pero yung payo lang natin sa mga Pinoy, sana suportahan na lang natin. Yes. Because we believe, as communication students, we've seen a lot of indie films before. Alam talaga namin yung quality. And yung paggawa lang ng pelikula, mahirap na. And sana makakuha naman tayo ng mga mensahe dyan, ng mga aral sa mga indie films na yan. Ayan, Sherwin. So, let's now move on to our Brighten number 4. Hindi na po kami marunong magbilang ni DJ Sir. Masyadong nadala sa Pasko. No? Ayan, Brighten number 4. Ayan, ano nga bang Brighten number 4 natin? Of course,
Ano bang sinusuot natin ngayon? Maporma tayo ngayon, di ba? Forma during the Christmas Day. Kung makikita nyo kami ni DJ Sherwin sa aming Facebook Live, hindi naman po kami masyadong nag-ready. Hindi naman kami nag-OOTD. Parehas kami ng kulay, no? Yes, very maroon. Kung gusto nyo i-check yung aming OOTD, Oo. pwede nyo kaming panoorin ng live Yung sa kulay aming daw ng Facebook Pasko page. ngayon, maroon na, no? Hindi na red. Hindi na red. Pauso lang kami ni DJ Sherwin. Pero totoo nga to, no? Nung bata tayo, lagi nating pinaghahandaan yung isusuot natin ng December 25. Parang ako naalala ko nung bata ako, kaya ginagandahan yung suot ng December 25 kasi pupunta sa mga ninang. Diba? Tapos kung sino yung magandang damit, parang yun yung makakatanggap ng malaking aginaldo. Kapag impressive yung looks mo, Oo. syempre, mas malaki yung sayo, di ba? Oo. Dati ganun, nung bata. Pero ngayong tumatanda na, kaya maganda yung suot mo kasi ipopost mo sa IG. Diba? Kasi once na Pasko, malamang maraming picture taking yan. Kasama mo yung mga family, yung inaanak mo, then i-upload nyo sa social media. So, syempre, gusto mo maganda kang tingnan. So, of course, you will prepare. And birthday yan ng ating Savior, si Jesus Christ, Tama, diba? tama. Yung ang every Sunday Mass na ina-attendan natin, magaganda yung suot natin. What more pa ngayon na Pasko, diba? Kaya, nandoon yun. Although wala naman talagang explanation, no? Kung bakit ka namumorma, no? Oo. Parang pumuporma yung mga Pinoy tuwang December 25. Pero siguro it's just their way of reminding everyone na dapat good-looking lahat tayo. Kasi mahalaga at masayang okasyon ng isineselebra natin. Ayan, i-greet ko lang si Tita Goy, si Gracia, si Apong Epang at ang buong Purok 4 ng Santa Rita, Lubao. Kila Tita Glads. And sabi ni Shane, kailangan daw pati yung suot mo ng Christmas party bago. Tama diba din pag yun. nung elementary tsaka high school, bago yung susuotin natin ng Christmas party, tapos bago din yung susuot natin ng Oo. Pasko. Siguro, I guess, isa ding reason kung bakit ganun tayo. Kasi we Kapampangans, we love to dress up, Tama, diba? tama. Parang kahit na, sabi nga nila, kahit wala ng pera ang isang Kapampangan, hindi mo yun mababakas or makikita sa suot niyang damit. Talagang posturang, kumbaga, 1, 2, 3, pack, ganun. Yan, di ba? Ganun yung mga pormahang Kapampangan, di ba? Parang very aware tayo sa looks natin. And as we Filipinos, we love celebrations. And when we celebrate, we tend to look good, di ba? Tama. Siyempre, celebration yun. Malay mo, makita mo yung crush mo, di ba? Siyempre yung Christmas parang rin-remind tayo na it's a brand new year. Parang ganon. Parang we must start our lives with hope. At Parang ganun din yung gustong iparating sa atin ng pagpuporma natin. Dapat brand new tayong tingnan. Oo, isa din yun, Sherwin. At saka, kasunod kasi ng Pasko is New Year. And usually, pag New Year, nakaugalian nga natin yung bago lahat. Tama. Parang let's start a new year with a bang, gano'n. Di ba nga sabi mo, Christmas party, no? Bago yung kasuotan. Pero yung mga hindi makahintay, yung mga pamasko nila sinusuot na tuwing Christmas party. Totoo yun, Sherwin. At kung mayaman ka naman, iba ang Christmas party look, iba ang Christmas Iba din ang New Year look. Oo, di ba? Kung gano'n, bongga ka girl, ikaw na. So, let's now move on to our Right, ito na talaga yung number 3, no? Totoo na talaga to. Totoo na to. Kagaya ng feelings ko sa'yo, totoo. Okay, Ayan. let's now move on to our Brighton number 3. You stay up until midnight for Noche Buena. Ayan. Yan ang pinakihintay ko sa Pasko eh. Oo. Yung Christmas Eve. Ito, Noche Buena is a big open house celebration with family, friends, and neighbors dropping in to wish everyone a Merry Christmas. Most households would have several dishes. Ito yung kumbaga, depende sa specialty ng family. Kung mayaman, meron talagang lechon. Ayan, mawawala ba yung hamon? Diba? Queso de bola. Ito, fruit salad, rice cakes. Ito, mahilig tayong mga Kapampangan dito, yung kanya-kanyang kakanin. Kanya-kanya, iba't ibang kakanin. Puto bumbong, bibingka. Ayan, ito yung mga traditional ng kinakain kapag Pasko, di ba? Usually, kapag nag-start na yung simbang gabi, ito yung mga binibili after simbang gabi. Tama, diba? tama. And marami pang sweets, di ba? Kami usually pag Pasko, nandun yung nilaga. Nilagang baboy. At saka asado. Parang kami din yun yata. yung usual naming niluluto. Parang every year. Pero meron ding ham. Hindi naman mawawala yun, syempre. Hamon at queso de bola. Ano nga ba ang reason kung bakit tayo nagsustay tuwing Noche Buena? Syempre, yung mga yung mga bonding sa pamilya, yung mga friends, may videokehan, kantahan. Ayun. Ito yung usually na parang
Siguro ngayon, ewan ko kung sa ibang bahay, naghihintay pa sila ng 12 o'clock. Kasi minsan kami hindi na namin nahihintay yung 12 o'clock. Kasi nakakatulog na kami. So, yung gagawin namin is yung dinner before yung 12 o'clock. After Mass. Kasi usually sa amin, dahil sa baryo kami, yung misa namin is anticipated. So, nandun siya sa mga around 7, ganyan, maaga. So, right after nun, dun kami kakain. Tapos after nun, nasa sa amin kung magsistay pa kami gising. Pero ako usually, nagsistay ako ng gising nun kasi gusto kong i-welcome yung Pasko. Tama Gusto yun, kong mag-greet tama yun. sa mga special na tao sa buhay Isang gabi ko. lang naman yun na i-welcome mo yung Christmas, diba? At saka, ang saya-saya nung mood ang festive. Tama. Parang, kahit late night na, parang umaga pa rin, diba? oo. And ako naman, Sherwin, gusto ko lang ding ipahatid na sa Paskong darating, di ba? If we can make time, sana hindi lang nating hintayin maramdaman yung Pasko. Sana tayo mismo yung magparamdam ng Pasko sa mga mahal natin sa buhay or kahit sa kung sino man yung nasa paligid natin. Iparamdam natin na Christmas is here. Christmas spirit is with us. Jesus is with us. Diba? Dahil Emmanuel. Ayan, Sherwin. Alright, so that completes our second set of the signs, no, na lumaki ka daw sa Pilipinas na nagse-celebrate ng Pasko. Ayan. Keep answering our poll question and your responses will surely be read. Kasama na rin yan yung mga pabati ninyo. Mansari man yan, birthday o kung ano man yan, babatiin namin yan dito sa Brighton. Because dito sa Brighton, hindi namin kayo papaasahin. Alright, don't forget to like our official Facebook page. It's facebook.com/Brighton919. That's capital BRIGHT 10919. Brighton will come back. Ana mabulan na akong mabuktot, sabi ng dok. Dapat sa pating calcium yung minda. Kaya panay kong ating United Home Kalactate. Sa pampatibay butol ng baby. Sa rin para kang healthy bones. At santining buwak ko. King mayan king bulusang presyo ng Kalactate. Sese ni baby. Yako naman beauty. United Home. Calcium lactate is the generic name of Kalactate. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome back to Brighton, the countdown program of the Archdiocesan radio station, DWBL-FM 91.9.
Kasama niyo pa rin, of course, DJ Sarah. And DJ Sherwin. Ayan. So, the song that was played during the break is entitled Sa Araw ng Pasko by various artists from ABS-CBN Star Music. I kind of feel nostalgic. Wow! Ano daw? Ano sinabi ko? Parang matagal lang kanta, no? Vibe lang, oo. Hindi, I remember nung elementary days ko, yan yung aming Christmas presentation. Interpretative dance ko, no? Ayan. So, naalala ko siya. Medyo nakakamiss yung mga ganon, no? Christmas presentation. Tama. And batiin lang natin yung mga staff and employees ng iHaya Salon dyan sa San Fernando, Pampanga. Kay Ate Roxanne and sa mga workmates niya. Hello po. Thank you po sa pakikinig. Ayan, Sherwin. So, wag na nating patagalin pa. Let's now have our Brightsen number 2. Mawawala ba to sa Hindi. pahingi po ng Aguinaldo? Ayan. Saan ba nanggaling ang Aguinaldo? Ayan, ang Aguinaldo. Hindi po yan na parang in commemoration of Emilio Aguinaldo, no? Saan ba galing ang Aguinaldo? Aguinaldo means, is a Spanish term, means Christmas bonus. Kaya't ibigay nyo na. Ayan. So, pag naririnig ko yung Christmas bonus na yan, parang natatandaan ko din yung kanta ng AGs. Kasi usually, yan yung ginagawa nilang presentation every may Christmas party, di ba? Paramdam sa mga employer. Oo. Naibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Ayan. So, kumwari, na ang 13-month pay. So, kumwari, nagbigay ng Christmas bonus yung isang kumpanya, parang regarded na yun pala as an Aguinaldo, no? Oo. So, Aguinaldo is a Christmas gift. Usually, money in the form of fresh talaga, no? Oo, ito yung mga maluluto. Oo, fresh peso bills in envelopes. Ayun, Sherwin, ako tuloy naisip ko, this is the first time na hindi na tayo, na tayo na yung magbibigay talaga. Kasi, dati, may nagbibigay tayo, pero binibigyan din tayo. Kumbaga, may mga ninang pa tayo na nagbibigay sa atin. Pero this time, hindi na tayo yung bibigyan. Tayo na talaga yung magbibigay. Tama. Ayun. So, sabi nila, Filipino children visit their older relatives or ninongs or ninangs during Christmas to ask for aguinaldo. Siyempre, no, yung godfathers and godmothers talaga yung naghahanda ng mga aguinaldo na yan. Pero hindi lang naman yun yung role ng mga ninang at ninong, di ba? Usually, dapat sila din yung parang tumatayong parents din natin. Pero nakaugalian na kasi natin na nakikita lang natin sila every Christmas. Minsan ngayon, parang nagmamano lang tuwing Pasko, no? Minsan nagtatago. Pero ako, experience ko siguro, nakakatuwa yung may mga inaanak ka na instead na sila lang yung bibigyan mo, pag pumunta sila sa inyo, meron din silang ibibigay. It's either yung nilutong kakanin ng nanay nila, ng kumari or kumpari mo. Tapos minsan may dala silang kahit ano na pampasalubong sa'yo. Parang ang sarap sa feeling din nun na naaalala ka nila na, ay, ibibigay ko to kay ninang. Ganon. Ako, tuwang-tuwa ako sa mga inaanak ko. Once na nakita nila ako, malayo pa lang ako, magbe-bless na sila. Ano yun? Parang nag-bless na malayo. Hindi, ibig ko sabihin yung malayo pa lang sila, lalapit na sila para makapag-bless sa akin. Ayun. So, nakakatuwa. Siguro tayo kung sa edad nating to, sana wag din nating kalimutan yung mga ninang at ninong natin, no? Yung mga nagpayaman sa atin ng mga bata tayo, di ba? Sana mag-payback naman tayo sa kanila. Do you remember nung bata tayo, Sherwin? Paramihan tayong magpipinsan. Oo. Kung sino yung pinakamarami, di ba? So, na-miss ko tuloy sila Gilbert, si Desiree, yung kapatid ko. Hello sa inyo. Ayan. Kasi kapag sa amin, December 25, umaga, yun yung first na gagawin namin. Pupunta kami sa mga tito at tita namin. Ang dami naming tito at tita nun. Tapos, syempre, nandun yung ninang niya. Ito, iba sa ninang ko. Tapos, mas mataas yung binigay nito. Yung pala, competition pala namin, diba? Tsaka parang mas masaya na, kumare, may bisita yung ninang mo or ninong mo. Parang nahiya sila na hindi ka bigyan. So, parang ano ka din sa kanila. At saka makikita mo talaga na, as we age, parang taghirap na. Hindi naman sa taghirap, parang nagiging practical na yung mga tao. Tama. Kasi dati-rati, once na pumunta ka sa bahay, yung ibibigay na talaga is yung malulutong na 50 peso bill, makikita mo yung kulay ube, ganyan. Tapos nung tumanda na, habang patanda ng patanda, kung sino na lang yung inaanak, yun na lang yung meron. Tapos minsan yung parang kakanin na, ganyan, cakes, ganyan. Pero at least, 'di ba, nandun yung gift giving. At saka nandun yung naaalala mo yung mga inaanak mo. Yes.
And salamat sa mga ninong at ninang. Minsan pag nangangailangan tayo, financially man o hindi, nakakatulong sila. Nandun sila to guide us, Sherwin. So, ayan. Sabi dito, Sherwin, meron daw famous Tagalog Christmas song. Napili natin kanina, Sa May Bahay ang Aming Bati. Ayun. Yung palang purpose nun is makapaghingi ng aginaldo. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Ayan. Kung sakaling kami perwisyo, Naging humble pasensya pa, na no? kayo kami namamas ko. Diba? So, kapag Pasko talaga, hindi ka makaka-know talaga, no, sa mga naghihingi ng aginaldo. At saka, Sherwin, once in a year lang. Yung lang Pasko. naman yun, di ba? Maano man lang yung kahit papano may maibigay ka. Except sa birthday mo, di ba? Ay, sa Pero malas ka na lang, no? Kung, yung birthday mo, Pasko. Parang misanan lang yung pagbibigay. Pero Pero thankful ka kasi ka-birthday mo si Jesus Christ. Oo, sarap kayang magpasko ng buong mundo nakikiselebrate sa'yo, di ba? Tama. So, let's now have our Brightsen number 1. You attend Simbang Gabi. Ang dami ring kanta nito. Alam mo yung rock song na Simbang Gabi, magsisimbang gabi kami. Once na naririnig ko yan, parang nafe-feel ko na talaga na, ay, eto na talaga, Pasko na. At saka once na umapak itong 9-day novena na to, dun mo talaga mararamdaman na malapit ka na sa Pasko. Tama. Kasi pagka nagsimbang gabi na, usually isang Sunday na lang yon, yung Gaudete Sunday na tinatawag nila. Yun yung kulay pink na candle na yung masisindihan. So, pagka ganun, ibig sabihin, malapit na yung pinakahihintay mong araw, yung Pasko. Kumbaga, konting hintay na lang, darating na, malapit na. Malapit na ang Pasko. Ayun. So, saan nga ba nagmula ang Simbang Gabi? Ayun, usually daw, ang Simbang Gabi is it's 4 in the morning. Literally translated in English to night masses. Sometimes it is referred to us as Misa de Aguinaldo or Give Mass, while others prefer Misa de Gallo. Yung naaalala mo yung natin, Spanish class, yung gallo kasi ay galing dun sa early morning rooster. Although this term is applied by most to the midnight mass on Christmas Eve, yun yung which is the culmination of the novena that began on December 16. Tapos after nga nung midnight mass, 'di ba usually kapag ka sa mga parokya sila or usually yung mga families nag-a-attend talaga sila yung midnight mass, yung parang sinasalubong talaga nila. After nun is yung magsa-start na yung Noche Buena nyo, yung pagbibigay nyo ng exchange gifts, regalo, diba? Ayun. It is a significant moment not only because it strengthens relationships among family, but it is the time where our faith is intensified. Sabi nga, di ba, kung makikinig kayo ng Bright FM, this coming November 27, the first Sunday of Advent, meron po kaming inihandang mga plugs para sa inyo na para lalo nating maintindihan kung ano ba ang panahon ng Advent, yung season ng Advent. Courtesy of your ever beautiful writer. Ayan, yung mga nagsulat, no? Ever beautiful? Oo. Hindi totoo. Parang nag-e-enjoy ako sa itsura ko ngayon dito sa Bright Bright FM Live. Ayun. Tapos, this is also the time where we mostly feel the presence of the Lord because it is the spiritual preparation for Christmas, the birth of Jesus Christ. And then, it does not matter if one has the stamina to complete the novena or not. What really matters is what is inside the heart. Oo, kasi yung parang paniniwala nating mga Pinoy. Kapag ka nakumpleto natin, meron tayong matutupad yung mga wishes natin, di ba? Doon ako, pinaniniwalaan ko yun that time. Pero I remember, isang pare yung nagsabi sa amin na hindi ibig sabihin, hindi mo nakumpleto, hindi na ganun yung blessings na matatanggap mo. The fact na nakapag-prepare ka, nakapagsimba ka, of course, meron ka ng matatanggap na biyaya doon. And yung importante doon, yung parang yung pakiramdam mo habang nagmimisa. Baka naman kasi pumuporma ka lang. Baka naman nakikipag-date ka lang, kaya nagsimbang gabi ka, di ba? And then, the blessing does not depend on the number of mass attended, but what is important is the disposition of the person who receives the Lord's blessing. Kumbaga, parang ano lang yan. Aanhin mo naman yung palasimba ka nga, kung yung ugali mo naman, hindi naman nagre-reflect. Kumbaga, kung hindi mo naman babaunin yung inaral sa iyo ng pare, anong sense nang nakapagsimba ka, di ba? So, ayun. So, isabuhay natin yung, yung aral na binibigay sa atin ng Pasko.
And sana maging yung tradisyon na to, no, ng simbang gabi sa Pinas, sana magtuloy-tuloy yan. Sana walang magbago. Unlike sa mga other practices natin na parang nagbabago na, no? Na parang nawawala na. Sana itong simbang gabi ay mapanatilihan natin sa mga puso. Diba? Kasi yan yung mga isang tradisyon na dapat nating pahalagahan. Ayan, Sherwin. So ngayong ako nga, Sherwin, na usually talaga nakukumpleto ko yung simbang gabi. Parang nakaugalian ko na, I don't know, but kapag ka nag-a-attend ako ng simbang gabi, sumasaya ako talaga. Lalo na pag narinig ko yung mga choir singing yung balang kulkul, tambakan na, bundok-bundukan, patagan na, banding sablang tawa kita, ingligaya ning gino. Yun, pag naririnig ko yun, parang feeling ko, Paskong-Pasko na. Tama, di ba? Oo. Ayan, siguro depende din sa mga sa mga kumakanta. Baka naman, ay, oo. basta Pasko. Baka maging Halloween, no? Oo, hindi naman, Sherwin. Pero yun nga, at least we know na yung Paskong darating, may dalang saya. Kasi nga, darating yung ating tagapagligtas na si Jesus, Sherwin. And, so, dahil natapos na ang ating paglilista, mag-recap muna tayo sa mga 10 signs daw, no, na ikaw ay lumaki sa Pinas sa pagseselebra ng Pasko. Ayan, Sherwin. So, for our brights and number 10, you start holiday celebrations in September, as early as September, and end them in January. Number 9, your school Christmas project was a parol. Course number 8, you take part in Kris Kringle. Number 7, pasyal almost every day. As in almost every day, no? Number 6, mawawala ba ang caroling around the neighborhood? Number 5, during Christmas Day, you're at the mall the whole day, shopping and watching, if not at all, most of the Metro Manila Film Festival entries. Yeah, number 4, Porma during the 25th of December is a big deal. Ayan. Number 3, you stay up until midnight for Noche Buena. Number 2, pahingi naman po ng aguinaldo. Ayan. And of course, for our brights and number 1, ang isa pang sign na lumaki kang nagsiselebrate ng Pasko sa Pinas is that you attend simbang gabi. Ayan. We're looking forward na maramdaman pa natin ang presensya ng Pasko, Sherwin. And I'm sure, as days go, habang tumatagal, at papalapit na tayo ng papalapit, mas lalo nating mararamdaman. Ikaw ba, kailan ba nag-sing in sa'yo na, ay, malapit na talaga yung Pasko? Siguro nung time na lumamig na ulit. Yun, hindi yung feelings niya. Ganun pala. Lumamig na yung hangin, ganun. Tsaka makikita mo kasi, ako, nafe-feel ko yun once na nakakarinig na ako ng Christmas carols. Once na narinig ko once I heard Jose Marie Chan song. Yan. At saka siguro, Sherwin, mas mararamdaman ko pa yung Pasko kapag nakapagsimba na ako nung first Sunday ng Advent. So, sana tayo din is makapagsimba din tayo ngayong first Sunday ng Advent. Diba? Kasi it's the new year of the liturgical calendar. And bago tayo magtapos, Sherwin, basahin muna natin ito. Sabi niya, sana ngayong Pasko ay maging matibay ang aming pamilya. Hello po, ako nga pala po si Brother Aris from Radio Maria staff. Nandito po ako ngayon sa San Fernando. Hello po, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat po sa pakikinig, brother. And we also pray na yung lahat ng family sana magkaayos-ayos na kung may problema man or kung wala man, sana mas maging masaya pa. Oo, Sherwin. And sana, kahit ganito pa man kaaga, sana yung Pasko natin is maging masaya. And sana yung Pasko gawin natin everyday. Oo. Yung pagbibigay, yung pagmamahal sa bawat isa, di ba? Oo, kasi minsan sa atin, nararamdaman lang natin na it's gift-giving, sharing of blessing, loving kapag ka Pasko. Sana, wag lang nating gawin yon during the 25th of December. Sana let's extend it. Kung hindi man araw-araw Pasko, sana most of the time, nandun yung mensaheng gustong ipadama sa atin ng Pasko. Tama. Ako siguro, Sherwin, sana ngayong Pasko, lahat ng mahal ko sa buhay, maging masaya. Hindi lang ako or yung family ko, sana lahat. Friends, family, lahat masaya. Ikaw ba? Sana ngayong Pasko, DJ Sherwin? Sana ngayong Pasko, parang makita ko kung ano talagang gusto kong gawin sa buhay. Ay, taray! Lalim yata no? Oo, hindi, deep. Agree ka naman siguro nasa edad natin ngayon, parang nagsusearch pa tayo ng mga bagay-bagay, kung ano ba yung talagang purpose natin dito,
Di ba? Kung ano ba yung Yes. gusto nating gawin. Sana ngayong Pasko ma-enlighten lahat tayo sa mga goals talaga na gustong ipagawa sa atin ni Lord. And ako rin siguro, Sherwin, sana ngayong Pasko, kahit gaano karami yung pinagdadaanan natin, kahit broken-hearted tayo or hindi, may pera o wala, taghirap, tagyaman, yung ganon, sana nandun pa rin yung ma-realize natin kung ano yung mas mahalaga sa buhay natin. Yung mga hindi nabibili ng pera, yung ganon. Kumbaga kung ano yung, sabi nga sa The Little Prince, yung sana ma-realize natin na what is essential is invisible to the eye. Baka kasi sa atin, kapag Pasko, yung iniisip na lang natin is yung celebration, yung ibibigay sa mga inaanak. Sana nandun din yung maisip natin na yung Pasko is bukod sa family natin, sana maisip na natin na yung day na yon is para sa ating Savior talaga. And always think, dapat nating laging isipin na yung totoong Christmas bonus, hindi yung pera, hindi yung regalo. Yung totoong Christmas bonus po, yung pagmamahal. Yes. Pagmamahal natin sa kapwa natin, yung pagmamahal nila sa atin. Oo. Wala nang, kumbaga, walang sagot, di ba? Sa tanong kung bakit masarap yung magmahal. Di ba? Kasi, parang yun love makes the world go round. Di ba? Siguro isa din sa mga rason kung bakit red yung ng Christmas kasi red yung heart. Oo, kasi parang love, di ba? Love ngayong Christmas Day. Di po Valentine's special to. Christmas It's special. a Christmas special. Kumbaga, gusto lang namin ipadating na kahit gaano karami yung stress at problema na nararanasan natin nowadays, let's reflect na marami pa rin tayong bagay na maipagpapasalamat. Diba? How beautiful it is to end this episode with that line. Diba, Sherwin? Hopefully, nag-enjoy yung mga certified brighteners natin dyan. Sana po wag kayong magsawang pakinggan kami every Friday. Ayan, Sherwin? Right, sana ba tayo? Nandito na tayo sa dulo. Sa ending, oo. Parang, akala ko walang hanggan pero may dulo. May ganun pala. Okay, Sherwin? Milabas na naman po ing metong ang pangkapit ng oras sa kwentuhan at talakayan. Pakiramdaman nyo kepong pasibayo king tuto king biyernes. Iti im programang maglisto karing ganaganang malyari tamong abalo. Anything and everything under the sun. Yan ing katamong pisabihan. Kini mo po yan king Bright FM 91.9's Brighton, the countdown of information for everyone. Once again, I am your sweetie DJ Sarah. This has been your DJ Sherwin. And before we end, it's 30 days to go before Christmas. 1 month na lang. Pasko na!